Ang kwento natin ngayon ay naganap sa bansang Singapore noong 2016. Isang bansang kahit maliit ay kilala sa pambihirang ganda at sa malinis at maayos nitong kapaligiran. At sa puso ng Singapore ay matatagpuan ang isang tanyag na lugar na tinatawag na Gardens by the Bay, isang natural na park na sumasaklaw sa 250 acres. Para sa mga mahilig sa kalikasan at hardin, maituturing itong isang paraiso dahil makikita ang 18 super tree na umaabot hanggang 50 meters ang taas. At mula nang buksan ito sa publiko noong 2012 ay nakatanggap ito ng maraming parangal. Ngunit pagsapit ng Hulyo taong 2016, isang hindi pangkaraniwang insidente ang naganap mismo sa hardin na ito ng isang babaeng engineer mula Tianjin, China ang biglang nawala. At ang kanyang pangalan ay Kuya Jie, isang 30 anyos na nagtapos sa Tianjin University at kalaunan ay kumuha ng master's degree sa University of Southampton sa United Kingdom. Nang mawala siya ay nagtatrabaho si Kuya Jie sa semiconductor company sa MediaTek bilang isang senior engineer at mula pa noong 2012 ay nakabase na siya sa Singapore. Habang pagsapit naman ng 2015 ay nabigyan na siya ng permanent residency sa bansa. Kilala siya sa kanyang masipag na work ethic dahil halos hindi siya nagbabakasyon at madalas ay nagtatrabaho hanggang gabi. Kaya ayon sa kanyang mga kasama, ang huling pagkakataong nakita nila si Kuya Jie ay noong gabi ng 11 ng Hulyo kung saan nagtrabaho siya hanggang 9:15 ng gabi. Nang hindi siya pumasok sa trabaho noong 12 ng Hulyo at hindi rin siya makontak ng kanyang mga kasamahan, nagsimula silang mag-alala kaya napagdesisyonan nilang tawagan ang kanyang mga magulang upang alamin kung may alam ang mga ito tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sinabi ng kanyang mga magulang na tumawag sa kanila si Kuya Jie noong nakaraang gabi. Kaya kahit papaano ay nakaramdam ng kaunting ginhawa ang kanyang mga kasamahan at hindi sila agad nagsagawa ng malawakang paghahanap sa kanya. Ang ama ni Kuya Jie ay isang empleyado sa bangko at ang kanyang ina ay isang retiradong government official. At dahil nakita nilang maganda ang takbo ng karir ng kanilang anak ay hindi agad sila nag-alala nang hindi ito makauwi. Noong panahong iyon ay nasa bakasyon sila sa Xinjiang at malayo sa Singapore kaya wala silang paraan upang personal na kamustahin si Kuya Jie. Kilala rin si Kuya Jie bilang isang anak na malapit sa kanyang mga magulang at ilang beses umuwi sa China bawat taon. Nakadalasan ay 8 hanggang 10 araw upang makasama sila. Katatapos lamang ng kanyang bakasyon noong nakaraang buwan na siyang ikalawa niyang pag-uwi sa China noong taong iyon at bago siya bumalik sa Singapore ay nangako siyang uuwi muli sa October. Madalas siyang payuhan ng kanyang ina na bumalik na sa China upang ipagpatuloy ang kanyang karir at magpakasal na. Lalo na't mahigit 30 anyos na siya ngunit sinabi lamang ni Kuya Jie na narinig na niya ang payo ng kanyang ina kaya hindi na ito ipinilit pa ng kanyang mga magulang. Noong nag-aaral pa lamang si Kuya Jie sa university ay napagkasunduan na ng kanyang mga magulang na hindi makikialam sa kanyang mga desisyon tungkol sa pag-aasawa dahil bata pa lamang siya ay kilala na nilang independent at maingat magdesisyon na makikita rin sa mabilis niyang pag-angat sa kanyang karir. Matapos ang 4 na taong pagtatrabaho sa Singapore, sinabi ni Kuya Jie na nais niyang dalhin ang kanyang mga magulang upang doon na manirahan kasama niya. Ngunit hindi nagustuhan ng kanyang ina ang klima roon kaya hindi sila nakapunta. Dahil abala rin ang bawat miyembro ng pamilya sa kani-kanilang buhay, paminsan-minsan lamang sila nagkakausap at hindi rin gaanong nagkukwento si Kuya Jie tungkol sa kanyang personal na buhay habang hindi naman masyadong nagtatanong ang kanyang mga magulang. Dahil dito, kahit malapit sila sa isa't isa ay hindi lubos na alam ng kanyang mga magulang ang lahat ng nangyayari sa buhay ng kanilang anak. Nang malaman nilang nawawala si Kuya Jie, saka lamang sila labis na nag-alala. Ngunit dahil mahigit 3,000 kilometers ang layo nila mula Singapore ay wala silang ibang nagawa kundi humingi muna ng tulong sa mga kasamahan ng kanilang anak upang hanapin siya. Lumipas ang 3 araw ay wala pa ring anumang palatandaan kung nasaan si Kuya Jie. Kaya noong 14 ng Hulyo ay nagsampa na ng missing person report sa pulisya ang kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, 15 ng Hulyo, naglabas ang pulisya ng press release na nagkumpirmang ilang araw nang nawawala si Kuya Jie at inilahad din ito ang huling oras at lugar kung saan siya nakita. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga otoridad at kinausap ang mga taong pinakamalapit kay Kuya Jie, kabilang ang kanyang mga kasamahan sa trabaho at ang kanyang landlord.
At kapansin-pansin na parehong may binanggit ang dalawang panig tungkol sa isang pagtatalo na may kinalaman kay Kuya Jie. Naalala ng isang kasamahan na bandang 3:00 ng hapon noong 11 ng Hulyo. Narinig niyang nakikipagtalo si Kuya Jie sa telepono sa isang tao at kabilang sa mga salitang narinig niya ang money at my mother. Habang ayon naman sa landlord nito, noong umaga ng 12 ng Hulyo ay umalis si Kuya Jie ng kanilang bahay habang nakikipagtalo rin sa telepono at kapansin-pansing mas maaga siyang umalis kaysa sa nakasanayan, bandang 6:00 ng umaga. Nagsisimula ang oras ng trabaho sa kumpanya ng 8:30 ng umaga at 2 subway station lamang ang layo ng kanyang tirahan mula sa pinagtatrabahuhan. Kaya dapat ay hindi hihigit sa 20 minuto ang kanyang biyahe. Ngunit noong araw na iyon ay sumakay si Kuya Jie sa subway ng 6:56 ng umaga. Makalipas lamang ang ilang minuto mula ng mag-7:00. Bumaba na siya ng tren sa North Station na malapit sa kanyang kumpanya. Ngunit ayon sa surveillance system ay hindi lumitaw si Kuya Jie sa lugar sa oras na karaniwan siyang dumarating. Matapos ang ilang oras ng paghahanap at masusing pagsusuri sa mga surveillance footage ay natukoy rin ng mga pulis ang kinaroroonan ni Kuya Jie. At nakita siyang nasa exit ng Yishun Subway Station, isang estasyon na kabilang sa ibang linya kung saan tila may hinihintay siya. Wala pang 10 minuto ang lumipas nang isang itim na BMW ang huminto sa kanyang kinaroroonan at agad na sumakay si Kuya Jie sa passenger seat bago sila tuluyang umalis sa lugar. Noong 19 ng Hulyo, isang linggo matapos mawala si Kuya Jie, natunton ng pulisya ang license plate ng sasakyan at nakipag-ugnayan sa may-ari nito na si Chiu Guifu, isang Chinese descent din at 48 anyos na lalaking may asawa at nagtatrabaho sa isang laundry shop. Nakapangalan sa asawa ni Chiu Guifu ang BMW. Ngunit kalaunan ay nakumpirma na magkakilala at magkaibigan sina Chiu Guifu at Kuya Jie at tunay ngang nagkita ang dalawa noong araw na iyon. Habang ayon sa kanyang salaysay ay bumaba si Kuya Jie sa parking lot ng Gardens by the Bay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natuklasan ng pulisya na mas maaga noong taong iyon ay nag-invest si Kuya Jie sa laundry shop. Ngunit kamakailan lamang ay nagsimula siyang hindi maging kontento sa kanilang partnership at nais na niyang bawiin ang kanyang investment. Noong 10 ng Hulyo, kalahati ng kanyang unang investment ang binawi ni Kuya Jie. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw ay bigla niyang hinilik na maibalik din agad sa kanya ang natitirang pera. Kaya nakipag-ayos siya ng pagkikita kay Chiu Guifu upang pag-usapan ang usapin. Sa loob ng sasakyan habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagbago ang isip ni Kuya Jie at sinabi niyang ayaw na niyang makipagkita sa may-ari ng laundry shop habang inakusahan din niya si Chiu Guifu na hindi siya nito sinusuportahan. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap ay lalo itong uminit at nauwi sa palitan ng masasakit na salita. Hanggang sa hindi na umano ito nakayanan ni Chiu Guifu at sa pilitan niyang pinalabas si Kuya Jie mula sa kanyang sasakyan bago siya tuluyang nagmaneho palayo. Ang salaysay ni Chiu Guifu ay tumutugma sa mga impormasyong ibinigay ng mga kasamahan at landlord ni Kuya Jie tungkol sa mga pagtatalo nito sa telepono. Ngunit natural lamang na hindi basta umasa ang pulisya sa kanyang kwento at hiniling nila kay Chiu Guifu na dalhin siya sa parking lot upang personal na suriin ang lugar. Doon natuklasan ang isang mahalagang problema sa kanyang salaysay dahil bagamat nakitang huminto ang itim na BMW sa parking lot ng Gardens by the Bay ng 22 minuto. Ipinakita ng surveillance footage na walang bakas ni Kuya Jie sa loob ng sasakyan nang pumasok ito sa parking lot at maging nang ito ay umalis. Sa puntong iyon ay naging malinaw sa mga pulis na may itinatago si Chiu Guifu. Kaya agad nila siyang inaresto sa lugar at kinumpiska ang itim na BMW na itinuring ng mahalagang ebidensya sa kaso at ipinasa sa Forensic Science Division upang masuri. Ayon sa National Judicial System, mayroon ng criminal record si Chiu Guifu matapos siyang mahatulan sa kasong fraud noong 2004 at muli noong 2011 at sa 2 pagkakasala ay umabot sa kabuang 22 buwan ang kanyang pagkakakulong. Sa isinagawang forensic examination sa BMW ay natagpuan ang fingerprints ni Kuya Jie sa bintana ng sasakyan at nakita rin ang mga dugo sa passenger seat. Kaya kalaunan ay tuluyang bumigay si Chiu Guifu at umami na may nagawa siyang katangahan dahil sa tindi ng kanyang galit. Ngunit nang tanungin na siya ng mga investigador kung nasaan si Kuya Jie,
bigla siyang nanahimik at tumangging magbigay ng anumang sagot tungkol sa kanyang kinaroroonan. Makalipas ang ilang oras, hiniling ni Chu Guifu na makita ang kanyang asawa at nang makausap niya ito ay humingi siya ng tawad at nakiusap na alagaan itong mabuti ang kanilang anak na lalaki. Sa isang video call naman kasama ang kanyang anak, pinaalalahanan niya ang bata na mag-aral ng mabuti at sumunod sa mga patakaran. Pagkaalis ng kanyang asawa ay mahinahong sinabi ni Chu Guifu sa mga pulis na sumama sila sa kanya. At noong gabi ng ika-20 ng Hulyo ay sinundan siya ng mga otoridad patungo sa Ali 8 Linsukang Road sa pag-asang doon nila matatagpuan si Kuya Jie. Ngunit sa halip na matagpuan ang nawawalang engineer, isang metal shed lamang ang kanilang nakita at kapansin-pansin ang matinding amoy ng nasunog na kerosene na nagmumula rito. Ngumiti si Chu Guifu at sinabi sa mga pulis na naroon si Kuya Jie ngunit wala na raw itong natitira ngayon bago niya isiniwalat sa mga pulis ang isang nakakagimbal na detalye dahil sinunog pala niya ang katawan ni Kuya Jie sa mismong lugar na iyon. Hinati niya ang proseso ng pagsusunog sa dalawang bahagi, isa sa loob ng shed at isa naman sa katabing maliit na espasyo at gumamit ng kerosene upang sunugin ang mga labi sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Sa buong panahong iyon ay paminsan-minsang bumabalik si Chu Guifu upang dagdagan ng coal at kerosene ang apoy at matapos ang lahat ay tinipon niya ang mga abo ni Kuya Jie at ikinalat ang mga ito sa dagat. Pagkarinig sa impormasyong ito ay agad na kinordon ng pulisya ang lugar upang magsagawa ng masusing paghanap ng ebidensya at pagsapit ng umaga ng ika-21 ng Hulyo ay mahigit 20 pulis kasama ang mga sniffer dog ang tumutok sa lugar kung saan sinabi ni Chu Guifu na winasak niya ang mga ebidensya. Nagsagawa ang mga otoridad ng grid search sa loob ng 2 kilometrong radius mula sa lugar habang nangongolekta ng iba't ibang trace evidence samples na maaaring makatulong sa investigasyon. Inalis din nila ang tubig mula sa kanal na katabi ng shed at tuluyang binaklas ang mismong estruktura upang masuri ang bawat bahagi nito at natapos ang search operation bandang 5:30 ng hapon. Sa isinagawang paghahanap ay nakakita ang mga pulis ng ilang fragment na kahawig ng buto, isang kumpul ng buhok, isang bra clasp at ilang piraso ng nasunog na tela. Makalipas ang 1 linggo, napag-alaman ng Health Sciences Authority na ang bone-like structures na natagpuan sa lugar ay hindi pala nagmula sa katawan ng tao, habang ang hair sample naman ay lubhang napinsala na ng pagkasunog kaya hindi na ito maaaring agad na masuri. Gayunpaman ay gumamit ang ahensya ng pinaka-advanced na mitochondrial DNA testing method at sa pamamagitan ng paghahambing sa mga hair sample ni Kuya Jie na kinuha mula sa kanyang tahanan at sa buhok na natagpuan sa burn site, nakumpirma ng mga otoridad na ang sunog na buhok ay talagang pag-aari ng nawawalang engineer. Mahalagang bahagi ito ng forensic investigation dahil ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Singapore ng mitochondrial DNA sequencing para sa pagkilala sa isang tao. Bukod sa buhok ay natukoy din ng mga pulis ang brand at style ng floral dress na suot ni Kuya Jie bago siya namatay at tumugma ito sa mga piraso ng tela na natagpuan sa lugar ng sunog. Inamin naman ni Chu Guifu na ang mga tela ay bahagi ng damit na suot ni Kuya Jie noong siya ay pinatay. Noong ika-25 ng Hulyo, tuluyan ng inamin ni Chu Guifu sa pulisya ang buong pangyayari at ayon sa kanyang salaysay. Pagkapasok pa lamang ni Kuya Jie sa kanyang sasakyan ay agad na niya itong pinagalitan at pinagbantaan na gagawa ng gulo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Dahil dito, lumiko si Chu Guifu patungo sa isang liblib na kalsada at sa dulo nito ay may isang roundabout kung saan siya umikot bago tuluyang huminto sa gilid ng daan. Sa simula, ang tanging intensyon lamang umano ni Chu Guifu ay magkaroon sila ng seryosong pag-uusap. Ngunit nagalit ang biktima at lalo siyang pinagsalitaan ng mabigat hanggang sa hinubad pa nito ang kanyang sapatos upang hampasin si Chu Guifu. Hindi raw siya makasingit sa usapan dahil patuloy na sumisigaw si Kuya Jie. At habang lalong lumalakas ang kanyang boses at umiigting ang pag-atake ay lalo ring nasusubok ang pasensya ni Chu Guifu. Sa loob ng masikip na sasakyan, hindi na niya umano nakayanan ang sunod-sunod na pagsigaw at masasakit na salita hanggang sa bigla siyang nawalan ng kontrol. Itinulak niya ng malakas si Kuya Jie palayo sa kanya at pagkatapos ay maigpit niyang hinawakan ang leg gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang ginagawa ay nakayuko na ang katawan ni Kuya Jie at hindi na ito gumagalaw. Sa gitna ng kanyang pagkataranta,
Sinuri ni Chu Guifu ang ilong ni Kuya Jie at doon niya nakumpirmang hindi na ito humihinga. Sa halip na dalhin siya sa ospital ay mabilis niyang inihiga ng pahilig ang passenger seat at inilagay ang katawan ni Kuya Jie sa isang lugar sa loob ng sasakyan na hindi agad mapapansin upang maiwasang matuklasan siya. Pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa parking lot ng Gardens by the Bay at habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili ay nagsimula siyang mag-isip kung paano niya itatapon ang katawan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng walang tiyak na direksyon at paulit-ulit na lumiko hanggang sa makarating siya sa isang eskinita na humigit kumulang 40 kilometers ang layo mula sa pinangyarihan. Tahimik at halos walang tao ang lugar, wala ring ibang sasakyan sa paligid at bukod sa makapal na kagubatan ay may isang metal shed sa bandang likuran ng eskinita. Kaya dalawang posibilidad ang nakita ni Chu Guifu para itago ang katawan, sunugin o di naman kaya ay ibaon. Matapos pag-isipan ang dalawang posibilidad ay napagdesisyonan niyang sunugin na lamang ang katawan dahil para sa kanya ay iyon ang pinakamadaling paraan. Kaya noong gabing iyon ay bumili si Chu Guifu ng charcoal at kerosene upang sunugin ang katawan ng biktima. Paulit-ulit siyang bumalik sa lugar upang tingnan ang apoy at madagdagan ng panibagong panggatong sa pansamantalang kremitaryum na ginawa niya. At matapos niyang ikwento sa mga pulis ang kanyang ginawa ay personal niyang dinala ang mga ito sa 3 tindahan, 2 hotel at sa dalampasigan kung saan niya ikinalat ang mga abo ni Kuya Jie. Iginit niya na ang pagkalat niya ng mga abo sa dagat ay paraan niya upang tuluyan ng makapagpahinga ng payapa si Kuya Jie. Ngunit matapos suriin ng mga pulis ang mga mensahe sa mobile phone ni Kuya Jie ay mabilis silang nagkaroon ng pagdududa sa kanyang buong salaysay. Ipinakita ng mga mensaheng ito na ang relasyon ni Kuya Jie at Chu Guifu ay mas malapit kaysa sa simpleng pagkakaibigan at tila mayroon silang romantikong relasyon. Kaya sa puntong ito ay naalala ng pamilya ni Kuya Jie na nang umuwi siya sa kanilang tahanan sa pagtatapos ng June ay binanggit niya ang tungkol sa isang boyfriend na nagtatrabaho sa isang laundry shop. Ang lalaking ito ay isang divorced at mayroon siyang 12 anyos na anak na lalaki, ngunit sinabi ni Kuya Jie sa kanyang mga magulang na hindi siya komportable sa tuwing naroon ang dating asawa ng kanyang boyfriend kapag dumadalaw ito sa kanyang anak. Sa kabila nito, unti-unti raw niyang tinanggap ang sitwasyon dahil naniniwala siyang hindi dapat manatiling nakatuon sa nakaraan ang isang tao at mas mahalaga ang tunay na nararamdaman sa kasalukuyan kaya humingi siya ng payo sa kanyang mga magulang tungkol sa kanilang relasyon. Noong panahong iyon ay hayagang tutol ang kanyang ama sa relasyon habang iminungkahi naman ng kanyang ina na makipaghiwalay na lamang siya rito sa lalong madaling panahon. At matapos marinig ang kanilang payo ay sumang-ayon si Kuya Jie sa harap mismo ng kanyang mga magulang. Dahil dito ay hindi na masyadong pinagtuunan ng kanyang mga magulang ang usapin dahil palagi nilang itinuturing si Kuya Jie bilang isang anak na nagbibigay sa kanila ng kapanatagan at tiwala. At kahit hindi nila siya palaging pinapaalalahanan ay alam nilang nagkikinig siya kapag nagsasalita sila. Dahil dito ay naniwala silang magiging pareho rin ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Ngunit nang unang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang ang mga kasamahan ni Kuya Jie tungkol sa kanyang pagkawala ay hindi nila nabanggit na may boyfriend na pala siya. Bukod pa rito ay hindi rin kailanman hayagang sinabi ni Kuya Jie sa publiko na may karelasyon siya bago siya namatay kaya kakaunti lamang ang mga taong nakakaalam tungkol sa relasyong ito. Gayunpaman ay isang kasamahan niyang nagngangalang Jiang Huini ang nakatuklas tungkol dito sa pagtatapos ng nakaraang buwan nang makita niya sina Kuya Jie at Chu Guifu na magkahawak kamay sa isang sinihan at doon lamang niya napagtanto na magkasintahan pala ang dalawa. Ngunit nang sabihin ng mga pulis kay Chu Guifu na siya ang boyfriend ni Kuya Jie, mariin niya itong itinanggi at iginiit niya na may asawa at anak siya kaya kaibigan lamang daw niya si Kuya Jie at wala nang iba. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit sila magkasamang nanonood ng sine ay upang suklian lamang ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Kuya Jie. Dahil mas maaga pa noong taong iyon ay nag-invest ito ng 20,000 Singapore dollars sa kanyang laundry shop. Binigyang diin din ni Chu Guifu na kung mayroon mang namagitan sa kanilang relasyon ay isang panig lamang ito at si Kuya Jie ang siyang nagsimula. At ayon sa kanya ay hindi man lang niya alam ang tunay na pangalan ng babae noong una niyang tanggapin ang pera nito at tinatawag lamang niya itong Kitten. Ikinwento pa ni Chu Guifu na madalas hilingin ni Kuya Jie na magpanggap siyang bilang kasintahan nito at ikinwento niyang kinailangan pa niyang isama ito sa pangingisda sa gabi at bigyan ng kwintas at bouquet noong kaarawan nito.
Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na iginit ni Chu Guifu na ang mga bagay na iyon ay pawang ideya lamang ni Kuya Jie at wala siyang sariling intensyong gawing romantiko ang kanilang relasyon. Sa tuwing nais ni Kuya Jie na magpakitang gilas sa ibang tao, kailangan daw siyang magpakita at gampanan ang papel bilang boyfriend nito. Ngunit natural lamang na nakita ng mga pulis na katawa-tawa ang mga pahayag na ito at hindi nila ito pinaniwalaan. Ipinakita nila kay Chu Guifu ang forensic report na nagsasabing natagpuan ang kanyang DNA sa toothbrush ni Kuya Jie na nasa loob ng apartment nito. At nang harapin siya ng ebidensyang ito ay hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang pagsisinungaling. Sa puntong ito ay unti-unti nang nabubunyag ang tunay na kwento sa likod ng kaso. At para mas maunawaan kung paano nauwi sa trahedya ang lahat ay kailangang balikan natin ang nakaraan ni Chu Guifu na isang Chinese Singaporean na isinilang sa Singapore noong 1968. 2 beses nang nag-asawa si Chu Guifu at sa kanyang unang kasal noong 1995 ay nagtatrabaho siya sa isang bangko kung saan mabilis siyang umangat sa mataas na managerial position. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay sa trabaho ay ang kanyang malubhang problema sa pagsusugal dahil gumugugol siya ng mahigit 6 na oras bawat araw sa isang underground casino sa Yalong area matapos ihatid ang kanyang asawa sa trabaho. Hanggang sa umabot sa $300,000 ang kanyang gambling debt pagsapit ng taong 2001 at tuluyang nauwi sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Sa parehong taon ay nagpakasal muli si Chu Guifu kay Yang Hua na naging labis na mapagpasensya sa kanya at 2 beses siyang pinatawad matapos niya itong saktan. Ngunit nang minsang tanungin siya ni Yang Hua kung bakit gabi na siyang umuwi, sinakal siya ni Chu Guifu kaya humingi siya ng personal na protection order sa pulisya. Sa halip na harapin ang kanyang ginawa ay nagpanggap si Chu Guifu na may sakit at nagpapagamot sa isang psychologist kung saan siya na-diagnose na may acute mental disorder at ginamit niya ang sitwasyong ito upang muling makuha ang tiwala ni Yang Hua at mapawalang bisa ang protection order. Noong 2004 ay sinilang ang kanilang anak na lalaki kaya umasa ang pamilya na magiging maayos na ang kanilang buhay. Ngunit hindi nagtagal ay pineke ni Chu Guifu ang mga dokumento sa bangko upang maka-embezzle ng pera at nahatulan siya ng 6 na buwang pagkakakulong. Sa kabila nito ay pinili ni Yang Hua na panatilihing buo ang kanilang pamilya para sa kanilang anak. Ngunit lalo namang lumala ang ugali ni Chu Guifu dahil bukod sa pagsusugal ay naging babaero rin siya at sabay-sabay na nakikipagrelasyon sa maraming babae. Ginamit niya ang mga relasyong ito upang makakuha ng pera at kapag nalulugi siya sa pagsusugal ay umaasa siya sa kanyang mga karelasyon upang bayaran ang kanyang mga utang. Nang matuklasan ni Yang Hua ang kanyang pagtataksil at hilingin ang diborsyo, muli niya itong sinakal kaya muli siyang humingi ng protection order. Ngunit sa pamamagitan ng pagdalo sa marriage counseling sa isang simbahan at pagpapakita ng kanyang sarili bilang isang mabuting partner, muli niyang napaniwala at napatawad siya ni Yang Hua kahit kalaunan ay bumalik din siya sa kanyang pakikipagrelasyon sa ibang mga babae. Noong 2011, muling nabunyag ang kanyang mga panloloko ng isang babae na naging karelasyon niya ang lumapit kay Yang Hua upang maningil ng pera. Habang lumalaki ang kanyang gastusin at hindi na niya kayang bayaran ang sasakyan at iba pang buwan ng obligasyon, bumalik siya sa panloloko at pagsapit ng 2014 ay pinakilala na niya ang kanyang sarili bilang isang mayamang single man na nagmamay-ari ng laundry shop upang makapanghikayat ng mga babaeng maaari niyang lokohin. Mula 2014 hanggang sa kanyang pagkakaaresto, sabay-sabay siyang nakikipagrelasyon sa maraming babae kabilang si Kuya Jie habang ginagamit din niya ang investment scheme ng kanyang laundry shop upang makakuha ng pera. Noong Oktubre ng 2014, naloko niya si Zhao Shuila ng 10,000 Singapore dollars sa pamamagitan ng peking shares. Noong 2016 ay naloko naman niya si Karen ng 30,000 Singapore dollars sa kaparehong paraan. Habang si Kuya Jie ay nahikayat na mag-invest ng 20,000 Singapore dollars sa laundry shop. Si Zhang Hong naman ay nawalan ng 9,000 RMB at bukod sa kanyang mga girlfriend ay niloko rin niya ang isang batang mag-asawa ng 15,000 Singapore dollars. Nang magsimula ng mapansin ng kanyang mga biktima ang mga hindi nagtutugmang kwento at iba pang red flags, hiningi nila ang kanilang pera ngunit mayroon ng nakasanayang paraan si Chu Guifu upang harapin ang mga ito. Ito ay ang magsinungaling muna, mangakong magbabayad at pagkatapos ay tatahimik ng ilang araw hanggang sa unti-unting mawala sa usapan ang problema.
Ngunit may isang babaeng naging exception sa nakasanayan niyang paraan ng panloloko at ito ay si Kuya Jie na hindi pangkaraniwan ang naging simula ng kanilang pagkakakilala. Noong December ng 2015, sinusubukan ni Kuya Jie na maibalik ang dating relasyon nila ng kanyang ex-boyfriend kaya sinundan niya ito hanggang sa apartment nito. Ngunit tinanggihan siya ng lalaki at dahil sa matinding sakit ng loob ay malakas siyang umiyak na nakatawag ng pansin ng security guard at kay Chu Guifu na nakatira malapit sa lugar. Agad namang nakialam si Chu Guifu at sinabi sa security guard na kaibigan niya si Kuya Jie bago niya ito inalok na ihatid pa uwi. Habang nasa biyahe ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang businessman na kasalukuyang single. Kaya nagkaroon ng magandang unang impresyon si Kuya Jie at bago sila maghiwalay. Sinabi nito na you are a good woman. If someone doesn't appreciate you, that's their loss. Would you consider being my girlfriend? Hindi agad pumayag si Kuya Jie ngunit nakaramdam siya ng kapanatagan sa mga sinabi ni Chu Guifu kaya ibinigay niya rito ang kanyang contact information. Bagamat kalaunan ay binalaan siya ng mga kaibigan ni Chu Guifu na huwag makisangkot sa isang lalaking basta na lamang nag-aalok sa isang estranghero na maging girlfriend niya, hindi niya pinansin ang kanilang mga babala. Matapos ang isang buwang pagkilala at pag-uusap, tinanggap ni Kuya Jie ang alok ni Chu Guifu noong unang bahagi ng 2016. Ngunit hindi nagtagal ay niloko siya nito ng 20,000 Singapore dollars sa pamamagitan ng pagpapanggap na investment iyon sa laundry shop. Pagkatapos makuha ang pera, kapansin-pansing nabawasan ang atensyon ni Chu Guifu. Naging madalang ang kanyang mga sagot sa mga mensahe at may mga pagkakataong isang linggo siyang hindi nakikita ni Kuya Jie. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala at hinanap online ang pangalan ni Chu Guifu kung saan natuklasan niyang may asawa pala ito, isang malaking pagkabigla para kay Kuya Jie. Para kay Guifu, hindi na bago ang pagharap sa isang nagdududang girlfriend, kaya muli niyang ginamit ang mahinahon at tila taus-pusong pagpapaliwanag upang makumbinsi si Jie na kaya nabawasan ang oras para rito ay dahil kinailangan niyang makasama ang kanyang 12 anyos na anak at gampanan ang kanyang responsibilidad bilang ama. Sinadya niyang buuin ang imahe ng isang mapagmahal at responsableng ama. At sa halip na lalo siyang pagdudahan ay lubos na naantig si Jie at sinabi pa nitong nais niyang magkaroon sila ng anak balang araw. Dahil naniniwala siyang kapag nagkaroon sila ng anak ay mas mapipilitan si Guifu na gumugol ng mas maraming oras kasama niya, bagay na kinumpirma rin ng kanyang mga malapit na kaibigan. Noong Mayo ng 2016, sumailalim pa si Jie sa isang minor surgery bilang paghahanda sa posibilidad na mabuntis. Ngunit sa kabila ng lahat na ginawa niya ay patuloy lamang lumiit ang oras na inilaan ni Guifu para sa kanya. Pagsapit ng 11 ng Hunyo 2016, hiningi ni Jie na ibalik ang perang ibinigay niya ngunit agad na nangako si Guifu na mas bibigyan niya ito ng oras. Magkakaroon sila ng isang buong araw bawat linggo na magkasama at humingi pa siya ng isang huling pagkakataon kaya pansamantalang naayos ang usapin tungkol sa pera. Noong 30 ng Hunyo, sa unang gabi matapos bumalik si Jie mula sa kanyang bakasyon, inimbitahan siya ni Guifu na manood ng sine at doon sila nakita ng kanyang kasamahan na si Jiang Huini. Ngunit noong 7 ng Hulyo, habang tinitingnan ni Jie ang social media profile ni Guifu ay napansin niya ang isang babaeng account na madalas lumitaw roon. Kaya binuksan niya ito at laking gulat nang makita ang isang family photo na kasama si Guifu at ito pala ang kanyang legal na asawang si Yang Hua at ang kanilang anak. Labis na nagalit si Jie at nag-iwan pa siya ng komento sa larawan na nagsasabing, "You are divorced, stay as far away from her as possible." Ngunit matapos siyang kumalma ay nagsimula niyang balikan ang mga nangyari sa kanilang relasyon at napagtantong napakakaunti lamang pala ng oras na ginugol ni Guifu kasama niya. Kapag hindi ito nagtatrabaho ay kasama naman niya ang kanyang anak at asawa kaya lalo siyang nagduda at nagsimulang magtanong tungkol sa $20,000 na ibinigay niya kay Guifu bilang investment. Noong una, lubos na pinagkatiwalaan ni Jie si Guifu dahil naniniwala siyang divorce na ito. At nang mga ilangan ito ng puhunan ay nagpahiram pa siya ng $20,000 mula sa kanyang mga magulang upang ibigay sa kanya para sa investment umano sa gold. Ngunit nang hindi niya makuha ang mga sagot na kailangan niya, unti-unti niyang napagtanto na siya ay naloko ng isang con artist.
Kaya sa pagkakataong ito ay hindi na siya naniwala sa anumang paliwanag ni Guifu at mariing hiningi ang pagbabalik ng kanyang pera. Samantala ay muli na ring naghinala si Yang Hua kung sino si Yaje at kung muli na namang may ibang babae ang kanyang asawa. Kaya lalo itong nagdulot ng pagkabalisa kay Guifu na may mga utang pang hindi nababayaran at 2 buwan ng atrasado ang hulog sa kanilang BMW. Dahil desperado na siyang makahanap ng pera. Naisip niyang manghiram mula sa iba pa niyang mga girlfriend kaya agad niyang kinontak ang isa sa mga babaeng karelasyon niya na noon ay nakabalik na sa China. Mabilis namang nagpadala ng pera si Jiang Hong kay Guifu ngunit 50,000 RMB lamang o mahigit 309,600 pesos ang kanyang naibigay kaya kalahati lamang iyon ang halagang kailangan niya. Habang tumanggi naman ang 3 pa niyang girlfriend at maging ang isang ex-girlfriend na 1 taon na niyang hiniwalayan at hindi rin sumasagot sa kanyang mensahe. Noong ika-10 ng Hulyo, patuloy na pinipilit ni Yaje si Guifu na ibalik ang kanyang pera at narinig ng isang kasamahan ang kanilang mainit na pag-uusap sa telepono na tumagal ng 25 minuto. Habang pagsapit ng ika-11 ng Hulyo ay may bahagi pa rin ng kanyang pera ang hindi nababayaran kaya lalo siyang nangambang tuluyan na itong mawala. Kinabukasan 5:38 ng madaling araw ay sinabi ni Yaje kay Guifu na pupuntahan niya ang laundry shop kung saan ito nagtatrabaho upang personal siyang makausap at matapos ang 7 tawag na walang sagot ay nakontak din niya ito bandang 6:00 ng umaga. Sa sobrang galit ay sinabi ni Yaje na pupuntahan niya ang kanyang boss at ipapaalam sa buong mundo na isa siyang scammer. Kaya agad na naunawaan ni Guifu na maaaring mabunyag ang kanyang mga panluloko sa laundry shop. Dahil dito ay inayos niya ang kanilang pagkikita sa pinakamalapit na subway station mula sa laundry shop ng 8:08 ng umaga, kung saan sinundo niya si Yaje at sinubukang kumbinsihin itong huwag nang makipagkita sa kanyang boss. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya handang maniwala sa anumang sasabihin ni Guifu. Sa huli ay nakaisip si Guifu ng isang paraan upang ilayo siya. Kaya lumiko siya sa isang makitid na eskinita at nagpanggap na nasiraan ang sasakyan bago ito ihinto at hindi na muling pinaandar. Ngunit hindi natinag si Yaje at patuloy niya itong pinagalitan at hinampas habang lalo namang tumitindi ang tensyon sa loob ng sasakyan. Itinulak ng malakas ni Guifu si Yaje at pagkatapos ay muli niyang ginamit ang paraang pagsakal na dati na niyang ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumigil hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay si Yaje. Noong 8:05 ng gabi ng ika-12 ng Hulyo, pumunta si Guifu upang bumili ng charcoal at kerosene at malinaw na naitala ng surveillance footage ang license plate ng kanyang sasakyan. Pagsapit ng 12:25 ng madaling araw ng ika-13 ng Hulyo, bumalik siya sa kanilang bahay at sadyang ipinarada ang sasakyan sa isang sulok habang naroon pa rin sa loob ang katawan ni Yaje. 5:38 ng umaga ay umalis si Guifu sa kanilang bahay at nagtungo sa liblib na eskinita upang sunugin ang metal shed, ngunit nang balikan niya ang lugar ng hapong iyon ay napansin niyang hindi pa tuluyang nasusunog ang lahat. Bumili siya ng 6 pang sako ng charcoal at karagdagang kerosene upang ipagpatuloy ang proseso ng pagsusunog. At pagsapit ng gabi ay nagawa niyang tuluyang sunugin ang katawan ng kanyang girlfriend nang hindi siya nahuhuli. Noong ika-14 ng Hulyo ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kasamahan ni Yaje na si Jiang Huini at sa halip na umiwas ay sinamahan pa niya ito sa police station upang i-report ang pagkawala ni Yaje. Sa puntong iyon ay alam na ni Guifu na malapit nang mabunyag ang lahat. Kaya dali-dali niyang nilinis ang lugar kung saan isinagawa ang pagsusunog at itinapon ang mga sako ng charcoal at mga lalagyan ng kerosene. Inasikaso rin niya ang mga personal na gamit nilang dalawa at maging ang 300 Singapore dollars na nasa wallet ng biktima ay kinuha niya. Pagsapit ng 9:21 ng gabi, nagmaneho siya patungo sa isang liblib na rural area at doon itinapon ang cellphone at wallet ni Yaje habang pinutol din niya ang SIM card bago ito itapon. Pagkatapos nito ay itinapon ni Guifu ang sarili niyang mga damit sa isang hiwalay na maliit na basurahan. At noong ika-15 ng Hulyo naman ay bumili siya ng suka upang laban ang mga damit at alisin ang amoy ng pagkasunog na kumapit sa mga ito. Matapos maisagawa ang lahat ng ito, bumalik si Guifu sa kanyang trabaho at ipinagpatuloy ang pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae na parabang walang nangyari hanggang sa tuluyang matuklasan ng mga pulis ang kanyang mga krimen.
Ang kaso ni Kuya Jie ay itinuring na ikalawang unidentified murder case na naganap sa Singapore. Ngunit bukod sa kasong pagpatay ay naharap din si Gui Fu sa hiwalay na reklamo matapos siyang idemanda ng may-ari ng laundry shop na si Edlin dahil sa pag-embezzle umano ng 24,000 Singapore dollars mula sa negosyo. Dahil dito, naharap siya sa 4 na fraud charges at 2 kaso ng misappropriation of company funds na may kabuang halagang humigit kumulang 89,000 Singapore dollars o humigit kumulang 3,061,600 pesos. Sa wakas, noong August 19, 2019, matapos ang mahigit 100 oras ng interrogation, mahigit 60 testimonya mula sa mga saksi at higit na 200 piraso ng ebidensya, hinatulan ng korte si Chu Gui Fu ng habang buhay na pagkakakulong at hindi siya umapela sa desisyong ito. Kasalukuyan siyang nakakulong sa Changi Prison. At dito nagtatapos ang kwento ng kasong ito. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.